Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talimhagang ito: kapag inanyayahan ka nino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kesa sa iyo. At lalapit ang naganyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng naganyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, dinig ka na sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa naganyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ka mga kaibigan mo, mga kapatid o kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy, nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, ang mga pingkaw, ang mga pilay, mga bulag, ang anyayahan mo, hindi sila makakaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good all the time. Lumana po yan. Pag sinabi daw po God is good, dapat ang sagot nyo, sobra, sobra. Amen? Kasi nga, ang grasya ng Diyos, hindi kakaunti, siksik, liglig, umaapaw. Anong ibig sabihin? Sobra, sobra. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ko po alam kung napansin nyo ito. Kahit na nakasakay ka sa mamahaling kotse o kahit na nakatricycle ka lang, parehas pa rin ang daan. Di po ba? Kung bako-bako ang daan, mamahalin man ang iyong sasakyan o bulok ang iyong sinasakyan, anong mararanasan mo? Bako-bako pa rin. Di po ba? Hindi nagbabago ang daan kahit na gumanda o naging mamahalin ang iyong sasakyan. Amen? Kaya nga po hindi natin maintindihan, merong taong bumibili ng mga pagkadami-daming luxury cars. Nagpagawa pa nga ng building para bahay, tahanan, ng napakarami niyang mamahaling sasakyan. Traffic naman dito sa Pilipinas. Di po ba? Ang sisikip ng daan natin dito sa bansa. Bakit? Mawawala ba yung traffic kapag gumaganda yung iyong sasakyan? Di ba hindi? Tatabi ba ang mga ibang sasakyan dahil dumadaan na yung milyones mong sinasakyan? Di po ba hindi? Whether you have an expensive car or not, the road remains the same. Traffic remains the same. Amen?
At ganun din po pagdating po sa oras. Kahit na naka-Rolex ka, kahit na suot mo Casio lang, hindi nagbabago ang oras mo. Time remains the same, whether you have an expensive watch or not. Bakit? Nadadagdagan ba yung oras mo? Humahaba ba ang buhay mo dahil may suot kang mamahaling relo? Di ba hindi? At hindi niyo po ba napansin? Kahit na mamahalin ang cellphone mo, o kahit na cheap lang yan, kapag tinawagan mo yung kaibigan mo, di naman nagbabago yung kausap mo. Bakit? Kapag naka-iPhone ka ba, nagiging artista yung iyong kausap? Di ba hindi? Kahit na pagkamahal-mahal ng cellphone mo, hindi magbabago ang ugali mo. Amen? Kung marites ka pa rin. Kung reklamador ka pa rin. Kung magagalitin ka pa rin. Ano man ang cellphone na iyong gamitin. Amen? At ganyan din po, pansinin niyo, kahit na magsuot ka ng ginto at diamante, o kahit na puwit lang ng baso, yung alahas mo, parehas pa rin ang itsura mo. Walang magbabago. Hindi po ba? Kahit na magsuot ka ng mamahaling lipstick, kahit na isang sakong foundation na ikabit mo dyan sa mukha mo, ang masakit na katotohanan, kapag pangit ka. Hindi po ba? Hindi mo maitatago yun. Pasensya na po ha. Real talk lang. Hindi naman po ko against sa pagpapaganda. Pero para po sa akin, kung gusto mo talagang gumanda ka, anong unang-unang dapat baguhin mo? Hindi yung suot mo, kung hindi ang pag-uugali mo. Amen? Anong totoong nakakagwapo? Anong totoong nakakaganda? Hindi naman yung mga alahas natin, hindi naman yung ating mga sinusuot, pero yung ating pag-uugali, yung ating pagkatao. Ang totoong nakakagwapo at nakakaganda ay wala naman sa laman ng iyong bulsa o hindi sa laman ng iyong kalooban. Amen? What makes you attractive is your personality, not your possessions. Amen? Amen? Kaya nga, gustong-gusto ko po yung sinabi ni Mama Lulu. Kilala niyo yung content creator na nasa Amerika? Sabi niya, walang nakakainggit sa taong mayaman kung galing naman sa nakaw yung yaman niya. Tama, it is not about your position, but it is really about your position in front of God. Balikan niyo po ang ating ebanghelyo. Napansin din yan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ba nag-uunahan itong mga tao? Gusto nila makaupo dun sa gitna, dun sa kabisera. Kasi iisip ng mga tao, kapag naupo sila sa marangal na posisyon, feeling nila nagiging marangal din ang kanilang pagkatao. Di po ba? Pero, di ba nakakatawa? Kahit na nasa gitna ka, nasa likod ka, parehas pa rin naman ang pagkain eh. Di po ba? Ano bang tunay na mahalaga sa handaan? Yung upuan o yung ikaw ay inimbitahan? Kaya nga po, minsan kapag sinusundo ako para mag-bless ng bahay o ng mga tindahan, darating po ang sasakyan dito. Papapasukin po ako. Sabi ng may-ari, Father, saan mo gustong sumakay? Sa harap o sa likod ng kotse? Alam niyo po yung palagi ko sagot, simple lang, sa loob doon. Sabi ko, mahirap naman kung dyan ako sa taas ng sasakyan, di ba? No? Hindi importante. Kung nandun ako sa harap, nandun ako sa likod, ang mahalaga, nakapasok ako at makakarating ako kung saan ba dapat ako pumunta. Amen? Tandaan po natin, it does not matter whether you are in front or at the back. What matters most is you are invited. You belong. You are together. Please, always reflect. Always think about what truly matters in life. Dahil iniisip natin minsan, kapag tayo ay nagkaroon ng magandang posisyon o maraming ari-arian, gumaganda ang ating karanasan. Pero yan yung maling paniniwala natin. It doesn't mean that when you have the best possessions, that you will also have the best experience in your life. Kaya tingnan niyo po, kahit nadalhin mo ang isang tao sa Boracay o sa Europe, kung depressed yan,
Isang tao lang na nagbabakasyon yan, pero depressed pa rin yan. Hindi po ba? Kahit napakainin kita ng steak, kung ang pangit-pangit ng ugali mo, magbabago ba ang iyong pag-uugali kahit nabusog ka? Ganun pa rin. Ikaw lang ang makakapagbago sa iyong pag-iisip at pagkatao kung gugustuhin mo. Amen? Kaya nga po, merong mga tao, kahit nakamatis lang yung kanilang ulam, makikita nyo, nakangiti. Ang sarap nilang kumain. Bakit? Kasi nagpapasalamat sila. Meron silang kinakain. Kahit na simpleng pagkain lang ito. Amen? At kung kayo man po ay nakakakita ng tuwa at saya, dyan sa inyong posisyon, dyan sa inyong ari-arian, okay, mag-enjoy kayo. Pero huwag niyong kalimutan, pasalamatan niyo ang Diyos at huwag kayong maging palagay. Amen? Don't be complacent because I tell you, your position, your possessions will not remain forever. Wala naman po nananatili dito sa mundo. Pagkadami-dami man ng iyong pera, pagkataas-taas man ng iyong posisyon, pagkadami-dami man ng iyong kapangyarihan, lahat ng yan ay mawawala. Nagbabago ang lahat. Nothing is permanent in this world. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, mapapahiya ka kung kukunin mo yung kabisera na hindi naman para sa'yo. Please, my dear friends, do not get by force the power, the possession, the position that God can only give to you. Dahil kung hindi para sa'yo, mawawala ito. Hindi po ba? Yung para sa'yo, kung talagang para sa'yo yan, maghintay ka, darating yan. At pag natanggap mo, magtatagal yan. Amen? Hindi dahil gusto mo, makukuha mo. Pero kapag gusto ng Diyos, walang magiging hadlang. Ibibigay niya sa iyo. Amen? Opo, magpagod kayo, magsipag kayo. Disiplinahin mo ang iyong sarili. Pero huwag mong kalimutan, umasa ka sa Diyos. Manalig ka sa Kanya na ibibigay niya yung para sa iyo na makakabuti sa iyo. Amen? If God has given you the power, the position, the possessions, God can take away all of these things from you. Baka nakalimutan po ng iba sa atin yun. Don't ever cling to your power, your possessions, your position, because they are just temporary. Pansinin niyo po yung ibon na lumilipad habang buhay, kumakain ng uod, di po ba? Pero pag namatay yung ibon, yung uod, yun yung kakain sa kanya. Yung pong isang puno, kapag sinibak, bumagsak, pwede makagawa po ng libo-libong posporo. Pero isang posporo lang, kaya niyang sunugin ang libo-libong puno. Anong ibig sabihin? Na hindi forever yung iyong lakas, yung iyong buhay. Hindi naman forever na ikaw ay makapangyarihan, malusog, matalino. Sa isang iglap, pwedeng magbago lahat ng yan. Amen? Malakas ka ngayon, sikat ka ngayon, mayaman ka ngayon, darating din ang araw, kapatid, merong darating na mas sikat kesa sa'yo, mas matalino kesa sa'yo, mas makapangyarihan kesa sa'yo, mas mayaman kesa sa'yo. Amen? Kaya nga po, kung gusto nating magtagal ang tuwa at saya sa ating buhay, ang kailangan nating gawin, una, huwag tayong kumapit sa kayamanan, sa kapangyarihan, at sa kasikatan. Kung gusto mong magtagal ang iyong tuwa, saya sa iyong buhay, maging mabuti ka. Maging mabuti ka sa iba. At maging masunurin ka palagi sa Diyos. Amen? Because remember, God honors obedient hearts. Ulitin ko po yun. God honors obedient hearts. Ang mga pinagpapala, yung mga tapat at masunurin sa Diyos. Position, power, and possessions do not give us lasting joy. Kasi pagkayaman-yaman mo man, magsasawa ka din. May kakilala po kung ganyan. Napakayaman po niya. Kwento niya sa akin. Nung kinita daw po niya, yung unang milyon niya, nag-celebrate po siya.
Araw-araw daw po, kumakain siya ng steak. Yan daw po yung panaginip niya eh. Yun po yung nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos sinanong ko siya, ngayon, araw-araw ka pa rin bang kumakain ng steak? Sumagot sa akin, Father, madalang na. Bakit? Meron na akong gout. May arthritis na ako. Mataas ng aking uric acid. Pagkadami-dami ng kanyang pera, pero hindi ma-enjoy. Nagsawa din. Having more possessions and power does not give you more happiness. Amen? But what gives us more joy is not the possessions, but the company. Gusto mong mas maraming tuwa, dapat mas maraming kaibigan ang iyong papasukin sa iyong buhay. Sabi pa nga ng Panginoon, unahin mo yung mga hindi makakabayad sa iyo dahil ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Anuhin po natin ang kapangyarihan, ang ating kayamanan kung mag-isa ka lang. Amen? Kaya nga po ang kasabihan, it is lonely at the top. My dear friends, do not sacrifice your connections just so that you may have possessions and position in your life. Life is empty without true relationships. Focus more on creating connections. Give more, help more, and you will become a lot happier and more blessed. Alam niyo po, gumawa sila ng pag-aaral sa Harvard. Tumagal po ng 80 years. Katagal po, no? Ang tanong lang po nila, sino ba ang pinakamasayang tao? What makes a person happy? Ano daw ang sekreto ng taong masaya? At tinignan po nila, pinag-aralan nila yung buhay na napakaraming tao. Mga mayayaman, mga mahihirap, nag-aral, hindi nag-aral, iba-iba po ang kanilang occupation, ang kanilang mga trabaho. At ito po ang kanilang natuklasan. May common denominator po. Yung mga taong tunay na masaya. Ano po yun? Ang mga taong masaya, sila yung mga taong may malalalim na relasyon at ugnayan sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kaibigan, at sa Diyos. See, happiness and fulfillment is all about relationships. And if you want your relationship to work, ano po yung isang sangkap na kailangan natin? Pagpapakumbaba, humility. Humility is the foundation of a loving relationship. Hindi magtatagal, hindi magiging masaya ang isang relasyon kung merong mayabang, kung may mataas ang loob. Hindi po ba? Kaya nga, napakaganda. Narinig niyo po sa unang pagbasa. Galing po sa sulat ni Sirach. Sabi niya, anak, matuto kang magpakumbaba at mas mamahalin ka ng mga tao kaysa sa taong nagbibigay ng regalo. Opo, hindi natin makakalimutan ang mga taong mapagbigay. Pero tandaan nyo, hindi naman lahat ng mga nagbibigay nagmamahal. Diba? Meron taong nagbibigay lang para magkahiwalay kayo. May taong nagbibigay sa'yo para tigilan mo lang siya. Not everybody who gives loves. But a person who loves cannot help but give. Ang katotohanan, mas hindi natin makakalimutan ang mga taong marunong magpakumbaba. Because real love starts with humility. Meron po napakagandang kasabihan, sabi, if you want to know how truly rich you are, drop a tear and see how many hands are there ready to wipe your tear away. Maaring hindi ka mayaman sa pera, pero mayaman ka naman sa pamilya, mayaman ka naman sa mga kaibigan. Hindi po ba yan ang mas tunay na mahalaga? Amen? Hindi sukatan ng ating buhay kung gaano karami ang iyong ari-arian. Hindi mo masusukat ang tagumpay ng buhay mo sa kung gaano kataas at kalayo ang iyong darating sa lipunan. Pero ang tunay na tagumpay ay yung kapag hindi ka kinakalimutan ng ibang tao. Bakit? Kasi naging napakabait mo, naging napakabuti mo, at tunay ka nagmahal kamukha ng Diyos. Amen? Sabi po ng isang magulang, alam mo na naging matagumpay ka bilang isang magulang kapag gustong palaging umuuwi ng mga anak mo sa inyo kahit na matatanda na sila. Kaya po, gustong-gusto bang umuuwi ng mga anak nyo sa inyo o palagi silang wala sa bahay? You are a successful parent when your children wants to go home even if they're already old.
My dear friends, do not be more concerned to your possessions and position in life, but take care of your connections. Take care of your relationship with one another, with your family, and with God, because this is what truly matters. Yan po ang ating pagdasal sa banal na misang ito. Sabihin natin, Panginoon, turuan mo kami, pagyamanin namin, bigyan namin ng halaga ang aming mga pamilya, ang aming mga relasyon, ang aming koneksyon sa iyo. Dahil ito, nagpupuno sa amin ng tuwa. Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa magpa, sa walang hanggan. Amen. Tumayo